Trending at usap-usapan ang pagbabahagi ng kanyang opinyon ni KCL sa sitwasyong kinakaharap ni Cyril Manabat. Tila nga hindi matapos-tapos ang isyong patungkol sa body shaming at sexual harassment sa ating bansa. Nagsimula nga sa pag-i-Instagram ang kapamilya actress na si Cyril Manabat ngayong taon lamang nasakto sa pagkakagraduate niya ng high school. Sa edad na 16, tama nga naman na may kaalaman at kapasidad na siyang gumamit ng social media sa pamamagitan ng Instagram. Ngunit imbis na maging masaya si Cyril Manabat sa paggamit ng social media, ay tila naging daan pa ito upang dumami ang mambasto sa kanyang menor de edad na katawan. Kamakailan lamang kasi ay pinutakti ng mga bastos na komento ang kanyang mga Instagram post dahil sa kapansin-pansing paglaki ng kanyang dibdib. Sinagot nga ni Cyril Manabat ang mga bashers na ito at aniya, hindi po ako naka-flatter sa ibang comments kasi yung iba po below the belt. Sana alam po nila at aware ang tao na sexual harassment is never okay. Ngunit sa ngayon ay nagtrending ang isang video ng isang beauty vlogger matapos nitong magbahagi ng kanyang opinyon hinggil sa isyong kinakaharap ni Cyril Manabat. Usapan na rin natin yung pinaka-controversial na issue ngayon, which is yung katawan ni Cyril Manabat. Nung nakita ko yung picture niya, nagulat ako kasi bakit nga naman ganun kalaki? Parang retokada, day. Anyway, marami ako nababasa, mga pinagtatanggol si Cyril. Pero sa totoo lang, ano talaga? Si Cyril naman kasi talaga yung may kasalanan. Kasi ba't siya nagdadamit ng ganun? Alam naman niya na yung katawan niya may kalakihan, I mean yung boobs niya may kalakihan. So, syempre, kapag ganun kalaki yung boobs mo, dapat adjust ka din, dahil dapat, alam mo yun, yung mga damit mo, huwag masyadong revealing. Kung ayaw mo namang mabasto, syempre, dapat adjust ka din, dahil hindi yung lahat ng tao pinag-a-adjust mo sa paligid. Syempre, hindi mawawala yung mga manyak na yun, kaya dapat lahat tayo mag-adjust. Ang video ito ni KCL ay burado na sa social media. Ngunit ang ilan sa mga nakapanood nito ay hindi nagustuhan ang mga sinabing ito ng baguhang vlogger para kay Cyril Manabat, kaya naman agad din niyang binura ang nasabing video. Ngunit may ilang nagre-upload ng kanyang komento at kasalukuyan ngang nagte-trending at pinag-uusapan ng lahat at may higit 2 million views na ito. Matapos ngang mag-trending ay tuluyan na siyang nawala ng endorsement dahil sa kanyang sensitibong komento kay Cyril. Ayon sa M&S Cosmetics Philippines, KCL is no longer part of M&S Cosmetics. With the current issue circulating in the social media about KCL, the M&S management decides to take necessary actions. The video of KCL regarding the issue of Cyril Manabat is giving too much views and leads people to misunderstand the information. Although the alleged video may appear to be a joke, the M&S Cosmetics Philippines management does not tolerate such actions. Both KC and Cyril Manabat are our brand ambassadors. We promote women empowerment, and such a statement from KCL shows dragging and has negative impact both on our growing family and on Cyril. The M&S Cosmetics Philippines wants to maintain a friendly and peaceful environment to its growing family and its growing supporters. And thus, we decided to cut our ties with KCL. Matapos siyang matanggalan ng endorsement, ay humingi na nga siya ng pasensya kay Cyril at inaming maling-mali umano ang kanyang nagawa. Narito ang kanyang naging pahayag. I know that not everyone will accept this, but I am here to explain and apologize. I understand all your reaction about the video that I posted and I accepted all your hatred. I was wrong sa pagpo-post ng part ng video na yon as a clickbait, and I understand your sentiment about how I use Miss Cyril Manabat's issue as one of my topic without even thinking kung ano ang magiging resulta. At first, the purpose of the video is just to see kung sino yung mga viewers na patuloy na nagsishare ng video without watching the whole content. I just want to see how people react sa mga issues without knowing the whole context. And the wrong part is hindi ko kinonsult si Miss Cyril about it. And the one I posted is really misleading. I am currently fighting for women empowerment and personal development. Pero this time, sa maling paraan ko nagawa. And I know.
Hindi ko naisip yung tungkol sa ibang bagay na pwedeng maging resulta. I was wrong because yung ganong issue is very sensitive and kailangan talagang seryosong pag-usapan. The video has been taken down already. I understand that not all of you will accept this, but I am still here to apologize to everyone, especially to Miss Cyril Manabat. We have talked about this and settled this. I won't force you to accept my apologies and maniwala sa mga sinasabi ko. But my only request is, please wag pong madadama yung mga brands na pinagkatiwalaan ako, mga friends and family. They don't know about this, kahit sila po nagulat. And I also apologize to them already. Thank you for your understanding. God bless. I have read all your messages. A big thanks to everyone who tried to reach me out, and I am willing to take all the consequences of my action. Narito naman ang video kakibat ng kanyang post. I understand all your comments about the post na pinost ko kanina, and nabasa ko po lahat ng mga comments nyo, pati na rin yung mga nagpi-PM sa akin, and gusto ko lang pong mag-sorry about the video na pinost ko because I used Miss Cyril Manabat para i-clickbait and mapunta yung mga viewers doon sa channel ko, sa video ko. Anong masabi nyo sa isyung ito? Just comment your reaction and don't forget to follow our page, Showbiz PH, for more updates. Thank you for watching and see you all on our next video.